yun. Dati, nung hindi pa nangyari itong platform na to, pinatawag si Pangulong Duterte, sabi nila ay kami ang magpapakulong, hindi kami papayag na magkulong si Pangulong Duterte. So ganito pa lang, hindi na lang tayo nandito. Kaya panawagan ko sa Solid Duterte Family Worldwide na ito na ang oras, panahon para magkaisa tayo at magtulungan. Saan dapat pumunta? Saan ba tayo pupunta? Kasi ganito yun ha. Sa simula pa lang 2016 to 2022, ay pinaglaban ni Pangulong Duterte kahit buhay siya sa war on drugs. Pero ginawa niya lahat para sa babayang Pilipino. Nasaan ngayon ng mga Pilipino na nagmamahal sa kanya? Kaya narinig natin ang sinabi ni Sir Jonathan Lata. Saan kayo ngayon? Inaantay na lang si PRRD, inaantay na lang kung kailan siya ikulong ng mga buhayang nandito sa Congress. Kaya nasaan kayo? Masama sa loob ko na sabihin ko narinig ko sa kanila na ganito. Nasaan ang mga Pilipinong supporter si Pangulong Duterte na nagmamahal sa kanya? Sabihin nyo sa social media, ang sikat-sikat nyo, sikat kayo, magpakulong kami. Hanggang kamatayan. Kaya namin yan, labanan yun na hindi lang makakasuhan sa Pangulong Duterte. Ngayon, nasaan kayo? Hindi na lang ito mga Duterte vloggers. Kaya ang hirap ng ganun. Kaya ganito, manawagan ko sa Solid Duterte Family Worldwide. Oras na ito na ang oras at panahon para manindigan kayo na bilang mga Pilipino. Ipaglaban natin ang Pangulong may malasakit at tapang sa bansa. Oras na umpisahan na kayong araw na ito. Kung kailan man kasi ang bansang Pilipinas ay atos. Iganyanan ng mga nakaupo. Ngayon kaya humihingi ako ng tulong sa lahat ng Pilipino na tulungan natin ang bansang ito. Kaisa tayo na si Pangulong Duterte at si Sara Duterte ay ipaglaban natin ang karapatan bilang mga Pilipino may tapang at malasakit sa bayan. Kaya umpisahan natin ngayon ang sinabi nyo ba hanggang kamatayan ipaglaban nyo si PRRD. Nasaan kayo kay naman sinabi ni Sir Jonathan niya. Iko na yung oras sa panahon para gagawa na sila ng ano niya para ipakulong si Pangulong Duterte kasi nakikita nila ay yun lang ang supporters nila, walang pag-isang daan. Kaya ngayon papayag ba kayo na ipakulong nila si Pangulong Duterte na tunay ng mamanap ng malasakit sa Pilipinas sa Duterte Legacy. Kanina ipaliwanag mo Duterte Legacy. So, sino na tayo rito ang mga Duterte na vloggers? Ano magagawa nila? Kung talagang ipakulong nila si Pangulong Duterte, wala na. Mga vloggers ang harap. Di ba sabi nyo, magpakamatay kami, magpakulong kami ng si Pangulong Duterte ibalik sa Congress dahil sa EGT na yan. So ngayon, nag-umpisa na yan. Nagawa na yan ng ganun para ipakulong. So, hilahin na si Pangulong Duterte. Wala din mga tao. Nasaan ang mga Pilipino nagmamahal? Kaya sabi ni Sir Jonathan, ilabas na yung mga tao, lumabas na yung mga Pilipinong totoong nagmamahal kay Pangulong Duterte para ipaglaban natin ang mga Duterte family, lalo kasi na ng inapili na, lalo na si Pangulong Duterte nga, tunay na nagmamahal na sa akin sa bayan. Bakit ginaganyan ng mga na yan, nakaupang mga buhaya? Buhaya, alam mo kung bakit matakot kayo na walang permit? Ako, sinabi ko kahit walang permit, magpakulong ako kung may buhuli sa akin. Hindi ako mapayag na si Pangulong Duterte gaganyanin nila. Ang sabi ko sa kanila, kung walang permit, ulihin nila, magpapakulong ako. Dahil mahal na mahal ko si Pangulong Duterte. Hindi ako matakot kahit walang permit. Halimbawa, mayroon sa sama dyan, no? Kahit walang permit, lumapaglaban natin sila. Dahil sila ba, naman sila, may karapatan tayo dahil tayo ang mga Pilipino. Di ba sabi nga ni Pangulong Duterte? Ang sabi ni Pangulong Duterte, utusan lang yan sila, tayo ang nagpapasabog sa kanila. Kaya dapat gawin natin ang tama. Ay maglaban natin. Kung gusto lang, patayin nila tayo, papayag tayo dahil mahal natin ang bansang Pilipinas. Ngayon pa lang parang pinapatay na nila ang mga Pilipino. Unti-unti, nakita nyo naman, kung sila ay hindi nilagay sa legal ang pamamahala, pamamalakan nila, bakit tayo? Pwede natin gawin din ang ginawa nila kasi sila ang salamin. Kaya kung ano ginawa nila sa bansa natin, gagawin natin sa kanya, bakit natin sa ginawa nila sa atin? Diba? Ang sakit, nasasaktan ako pag sinabi kay Tatans ko sa sinabi ni Sir na nasaan kayo ang lakas
paano kung darating ang oras na si Pangulo Duterte gipusasan na at dali na sa Supreme. Tapos magagawa kayo, huli na ang lahat. Kaya ngayon pa lang, ipaglaban nyo na kung ano yung dapat ipaglaban. Bigyan nyo ng isang araw na wala kayong trabaho. Ito na ang gagawin natin. Pumunta sa EDSA na at nagmamahal ni Pangulo Duterte at Baby Sara. So mga supporters ni Baby Sara, pumunta kayo sa EDSA kung anong araw gusto nyo. Pumunta kayo rito kung anong gusto nyo gawin. Tingnan ko si Bangag. Kung hindi pa yan namin si Bangag na yan. Ito si Bangag, oh. Ayoko sa Pangulong Bangag. Magnanakaw. Nagigil ako. Alam mo sa Facebook, sabi niya, ito yung founder ng sorry, Duterte Family Worldwide. Gaganyanin ka pag matamang-tapang. Oo! Hindi ako natatakot din mahal. Naman ko ang pagwanyang Duterte. Dahil sila ang nagmalasakit sa bansang Pilipinas. Nasaan kayo? Kaya huwag nyo matayin kasi Pangulong Duterte na Putin at ikulong na lang. Katulad ni Pastor Kibuloy. Kaya kung mangyari yon, ang madagal binigay kong pinakita ko sa inyo na tayong lahat ay magkaisa mga supporters ni Pangulong Rodrigo Duterte kasi kayo. Kaya si Pangulong Duterte, ginaganyan niya si Baby Sara. Nakikita ng mga supporters na hanggang salita lang, walang gawa. Anong magagawa ng social media nga? Si Mita nga! Si Mita, pinupura niya yung mga message namin sa social media. Hindi na mabasa mag-Duterte supporters ang mag-message doon. Pinaglalaban namin si Pangulong Duterte. Pinupura ni Mita! Si Mita ang... Salbahe talaga Pinala ko si Mita! Si Mita na yan. Mga Pagkakita ko talaga yan si Mita na yan. napansin ko, biruin mo, 500 na post sa page namin na sorry Duterte Family. Alam mo, what, 500 na yun, nawala ang 400, isang daan lang binigay niya. Sabi ko, bakit magmura ka na Mita? Sabi ko, hindi lang mura, kaputin niya kayo. Magpabayad siya kay BBM. Samantalang noon, kung si Pangulong Duterte pa ang presidente, kakampi na niya Facebook. Ngayon, dahil si Pangulong, pabayad na siya. Kaya ngayon, ito na lang huli ang sabihin ko. Umpisahan na lahat ng supporters ni Pangulong Duterte, Luzon, Visayas, Mindanao, at lalo ng mga nasa ibang bansa. Gumawa kayo ng para sa bayan na ito. Gumawa kayo ng hindi makalimutan ng mga anak natin at sa sunod na hirasyon na ipinaglaban natin ang tama. Hindi yung mga panggak dahil ang daming mga ngayon. Walang disiplina na yung mga tao, ha? Walang disiplina karamihan dyan. May nagsisugal dyan, mga druga. Biruin mo sa bandang tinanong sa amin. Ang dami ng mga pinutol na mga kahoy. Yung parang, yung mga smugglers ba? Alam mo kung bakit kasi ang hirap? Illegal loggers o smugglers, gano'n. Kaya bakit gano'n marami? Kasi nga, wala nang halos makain. Kasi nga pinipili ni Pangak kung sino yung binibigyan yan ng ano sa SWD. Paulit-ulit niya binibigyan ng kung sino yung mga bubuto sa kanya. Sabi niya, ay, ibigyan ko ito ng pera. Kaya sa SWD, ha? Kaya maraming mga smugglers dahil yung iba mga nagbubuto, yung mga smugglers pa, daming mga smugglers na bukol yung mga tao, kumukuha sila doon ng makain. Kaya walang suporta galing sa SWD, galing kay Pangag. So ganito, bakit nagagawa nila yun? Dahil itong si Pangag, pinipili lang doon sa SWD, basta doon sa saan man kayo saan, pariho lang. Walang sakto na budget para sa mga mahihirap. Paulit-ulit binibigyan kung sino lang yung bubuto, kung sino